Yes, good morning, good morning. So welcome po ulit sa ating Itulay online tutorial. So good morning po sa lahat, no? So nagkaroon po ng konting yan. Yan, okay na po. So, good morning po ulit, no? Nagkaroon po tayo ng technical difficulties or mga technical na problema, no? Pero okay naman na siya. So, welcome po ulit sa ating Ituline o online tutorial. So, ako po ulit, no? Ako po ulit si Tutor Lon from SDO Bataan. So, matutunghayan nyo ako every Friday from 9:40 to 10:20 a.m. Yan. Then, mapapanood din tayo sa DepEd EdTech Unit, then sa DepEd Philippines sa YouTube. Okay? Yan. So, good morning po, no? Kay Tutor Pau. Then, good morning po sa lahat po ng sumusubaybay sa atin. So quarter 2, week 2, install and deploy printer using printer server and GPO. Parang ano naman, no? Parang mahaba. Ang haba naman ng title ng ating gagawin sa ngayon. So, kung iisipin nyo ay, ang hirap naman, no? Napakahirap naman ng mag-install tayo ng printer, then magse-set tayo ng printer server sa lalagyan natin ng group policy objectives. So, pero ano advantage niyan? Mamaya makikita nyo ano ba yung advantage nung ating gagawin, no? So, good morning po kay Ma'am Janet, po kay Sir Pa ulit, no? From Davao City National High School. So, good morning po kay Sir Eduardo Fernandez. Yan. So, good morning po sa inyo. Kay Ma'am Christine. So, start po tayo. So, ano ba yung ina-expect natin, no, after nung tutorial na to? Ano ba yung matututunan natin? So, matutunan tayong install, no? At mag-deploy ng printer gamit ang printer server sa GPO. So ano ba yung advantage niya, no? Unang-una, pagka malaking organization, kailangan mo na ng mag-install ng printer server. Para saan? Kung napansin nyo, di ba marunong naman kayo mag-install ng printer? So kung napansin nyo ay pag nag-install tayo ng printer sa isang workstation, isang unit, so kailangan bitbit mo si printer, bitbit mo yung kanyang driver, then i-install. No? Paano kung 50 computers? No? Paano kung 100 computer? Paano kung 500 computer? So, bitbit mo lahat yon, no? Medyo mahirap yata, no? So, ba't ba ginagawa natin itong, ba't ba tinuturo sa inyo itong mga techniques natin? So, dahil nga, pagka-graduate, no, ng ating mga mag-aaral, ay pwede na silang pumasok ng trabaho, no? So, kumbaga direct na yung ating tutorial. So, ganun din yung ating mga guruan na maituturo nila, no, lalo na kung nagtuturo sila ng TBL, ng ICT TBL, no, sa CSS. So, ito na yung pinaka-actual natin, no? So, mamaya malalaman natin kung paano siya ginagawa. Okay? So, sabi, ang printer server daw, in computer networking, a print server or print server is a type of server that connects printers to client computer over the network. No?
So, kahit ilang printer ang i-connect natin, hindi na natin kailangan na o may gagamit ng printer, meron mag-install doon sa printer, natin sa computer 1. Bit-bit mo ngayon yung ating Epson na L360, install. O ngayon, may gagamit na naman, may sarili siyang printer sa, ano na naman ulit, sa PC number 2. Bit-bit niya naman yung L3110 na printer. No? So, at ganun na naman, susunod, PC number 3, ganun na naman ang gagawin. Paano nga kung umabot na ng 50 ang i-installan natin? So, ang gagawin natin, si printer server, siya na yung bahala. I-install mo lang sa server, siya na yung bahala mag-deploy. Ayun ang gagawin natin mamaya. No? So, good morning po kay kay Ma'am Christine Rose. Yan. Kay Sir Eduardo from Digo City National High School. So, good morning po. Ayan ha. So, connect printer to client computer over a network. So, hindi na natin mamaya hindi na natin i-installan yung ating client. No? Once na kumunik ka sa akin, sa server, sa domain, naka-bundle na yan na meron ka ng printer kaagad. No? Once na kumunik ka, or nag-install ako ng panibagong printer sa ating server na ibang brand, no? Automatic lalabas yan doon sa ating mga client. Okay? So, print server natin, it accept print jobs from the computers and send the jobs to the appropriate printers. So, meron tayong mga, siya na yung bahalang mag-accommodate, no? Hindi na natin isa-isang kung ano yung nagpiprint ka, kung ano-ano yung mga queue o kayo na isa-send na printer. So, pag nasa server na yung ating printer, so automatic, siya na yung bahalang mag-deploy. Okay? So, sabi printer deployment daw, is a printer deployment in printer logic is the process of installing and updating print queue and driver that installed on one or more workstation. Now, you can deploy a printer using the deploy tab in the admin console. Ayan. So, ang nangyari, nag-install ako dito sa server ng ating printer. So, hindi ko na kailangan pumunta pa doon sa mga client PC para installan sila ng driver ng ating printer. Kasundan? So, comment lang pagka medyo naguguluhan, no, sa sinasabi natin. So, doon muna tayo sa ating recap, no? So, last time ba natutunan ba natin yung pagre-remote? So, pagka may question no sa pagre-remote, so babalikan natin yan, no, sa mga susunod na araw, no? At ang gagawin natin sa kanya ay papaano na dinedeploy yung mga video, no, para doon sa ating mag-aaral siguro, or paano na mag-remote ng ating mga client, no? So last time tinakal natin yung remote desktop na kung saan kahit saan ka lumugar at nasa server ka lang ay ma-access mo na yung ating mga client, di ba? So pwede ka ring ma-remote yung ating mga workstation kung i-update natin, no? Hindi mo na kailangan pumunta doon sa mga computer para lang siya ay i-update. So, halimbawa ay nasa 10th floor, 5th floor, no, yung mga ganun. So, okay, start tayo dun sa ating pag-install ng ating printer. So, sa pag-install ng sa ating printer, so, in-insert, no, i-insert ko na yung ating DVD doon sa ating computer, no? Then after nyan, pupunta ako sa computer. So pag i-install natin, no, medyo
Kung marunong kayong mag-install ng printer, medyo may kaibahan siya dahil kailangan natin i-consider dito yung ating mga client, no? Mga client kung siya ba ay 64-bit o 32-bit, no? Para lahat ng kukonek sa server ay pag-connect niyan ay meron na siyang automatic na driver, no? Hindi sir, di po ako makapag-print. Wala pong driver ang printer dahil 32-bit. So dito pa lang sa server, ayusin na natin so paano siya ginagawa. So pag-insert ko ng DVD, no, yung ating driver, punta lang ako ng ating computer. Then lalabas yung ating brand ng ating printer, no? So yan yung kanyang DVD. Then right click lang ako, open. No, okay? Then after ko ma-open, pupunta lang ako doon sa folder na driver. Okay? Then after ng driver, punta lang ako doon sa ating folder ng printer. Then after ng printer, driver ulit, no? Kung mapapansin nyo, dalawa yung folder, di ba? Isang printer saka isang scanner. So printer ang ating i-install, or kung gusto nyo namang install din yung scanner, pwede rin, no? Pwede rin ilagay sa server. Para lahat no may scan niya ay pupunta kay sa ating mga client. Pwede rin naman yun. Para magamit nila yung scanner. Kung gusto sila mag-scan, no? Then, driver, punta tayo doon sa WinX64. Bakit WinX64? Kasi ang i-installan natin ay ang i-installan natin ay 64-bit. No? 64-bit ang i-installan natin. Then, okay, then setup, no? So, yun, setup, then 64-bit ang server natin, ha? Tandaan natin, ha? Then, setup tayo, setup 64. Ayan, setup 64. Then, okay lang. So, set as default printer. Pwede mo siyang set ang default printer natin para lahat na magpiprint sa client, siya na ang gagamitin. Or pwede rin ibang printer, no? So, okay lang natin. Then, after nyan, yun. Tatanong niya tayo na sa mag-install natin. Then, agree. Agree ba tayo? Then, okay. So, after nun, na-install na. Yan. Okay na siya. Okay. Nasundan? So, dahil na-install na siya, pupunta tayo doon sa device and printer. Dito na natin i-install ngayon yung 32-bit na para doon sa ating client, no? 64-bit ang server natin, di ba? So 32-bit naman ang i-install natin para once na may kumonek na 64-bit na client or may kumonek na 32-bit na client ay may install ang driver. Okay? Then device and printer tayo. Then ayun na, lumitaw na yung ating Epson L360 series. So, may model pa tayo ng printer, no? So, siya yung ginamit ko, no? Para, natin, siya yung available kasi na magagamit, no? Then, right-click lang ako, printer properties.
Printer properties, then iba yung properties doon sa printer properties natin. Then sharing, no? Sharing ako. Then share this printer. Yan. So good morning po, Sir Edmond. Yan. Good morning. So ano yung mga checkan natin diyan? So share this printer. So ang share name niyan is Epson L360 series. Yan. Share this printer, list in the directory. Para pag hinanap natin, no, ando doon siya sa directory natin, mas madali siyang install kung sakali mabubura siya. No? At madali siyang makita ng ating client pagka kinonect na natin yung ating printer. So, good morning po, Ma'am Joyce. Yan. So, next natin, install na natin yung ating driver ng 32-bit. So, meron sa ilalim, kung mapapansin nyo, merong additional drivers. No? Additional drivers, then, yun, nakita nyo? x86. No? x86. Then, check lang natin yan, no? Check natin yung x86. Then, okay. Then, browse. So, saan tayo pupunta? Doon din sa DVD ng ating driver. No? Doon din tayo pupunta, kaya magbabrowse tayo. So, ulit, driver, printer, driver, Win x86. No po? Nasundan? Nasundan yung ginawa ko? So, Win x86. Then, yung pinaka-INF, ayun, no, yung setup information, ayun ang i-check natin. Then, i-click natin yung open. Okay? Nasundan? Then, okay lang. Then, apply. Ayan. So, sabihin lang kung mabilis So, good morning po. Ayan. Ayan pala. Si Ma'am Princess, si Ma'am Althea, good morning. Kay Ma'am Maybelline. Good morning po. So, ayun po, apply. So, after natin ma-apply, naka-install na yung ating printer. So, after natin ma-install ang ating printer, may install naman tayo ng server, print server. No? So, paano ginagawa? So, pupunta tayo ng server manager, then add roles, no? Then add roles. Yan, add roles. Then, after ng add roles natin, ano i-install natin? On the next, print and document services, no? Check natin yung print and document services natin, then next. Okay? Yun, next. Then, next lang ulit tayo. So, introduction to print and document services, no? So, enable daw yan para centralize print server and network printer management tasks. So, yun ang trabaho pala ng ating print and document services. So, next lang tayo. So, check lang natin yung print server. No? So,
Kung nasa industry na kayo, so pwedeng ang check natin ay yung kung siya mag-print through internet, no? Or pwede rin sa scan server nag-i-install natin. Yung kanina ko install natin yung scan, pwede nyo ilagay dun sa scan server. Pero ang gagamitin natin muna ay yung print server. Then next, install. Ayan. So, habang nag-i-install siya, then close. Okay. Na-install na natin yung ating print server. So, paano na yung gagawin natin? Ito na yon dahil nakapag-install na tayo ng driver na para dun sa 32-bit at 64-bit natin, no? So, ang gagawin naman natin ay i-deploy na natin siya para lahat ng kukonect sa ating server ay magkakaroon ng driver, then mai-install sa kanya yung ating printer. So, yun, no? So, good morning po kay Sir John and Sir Christian. Ayan. Good morning po sa inyo lahat. Okay, balik tayo. So, after ko ma-install yung ating print server, pupunta ako ngayon sa administrative tools, then print management, no? Print management. So, siya na yung magmamanage ng ating mga printer, no? Basta lahat ng tungkol sa pagpiprint, siya na yung bahala. So, inaatang na natin kay server lahat, no? So, mahirap kasi mag-install ng printer, katulad ng ginawa natin, di ba? In-insert mo yung driver, in-install mo, then, after ma-install, kinabit mo yung printer, then sa PC number 2, i-install mo na naman, lalagyan mo na naman ng driver, daladala mo na naman yung ating printer, PC number 3, PC number 4, o umabot ka ng PC 50, no? O PC 100. So, bitbit mo yung lahat ng inyong driver at isa-isa mong kinakabit yung ating printer. So, medyo matagal, no? So, dahil si print management na nga yung bahala, gagawin niya ng automatic yung ating pag-i-install doon sa ating mga printer. Okay? So, print management. So, sa print server natin, pupunta ako dun sa ating domain, no? Naaalala niyo pa sa ating domain? So, ang domain natin, si abc.local. Sa yung domain controller natin. Then, sa drop-down natin, punta lang ako dun sa printer, no? Connect ko na yung printer. So, lumabas yung ating printer na ang pangalan niya ay yun, no? Ang ating printer. Then, click ko lang siya. Then, deploy with group policy. So, paano ako mag-deploy ng group policy kung wala naman akong ginagawa pang GPO? No? So, dahil kailangan natin ng kanyang network, no? Dahil di ba na-network natin yung ating, sinare natin sa network yung ating printer. So, kailangan natin yung kanyang address, no? So, right-click ako, deploy with group policy. Doon lumabas yung kanyang address, no? Paglabas ng kanyang address, then copy lang. So, mamaya natin babalikan yan pag nag-install na tayo ng ating group policy sa kanya, no? Kinuha lang natin yung ating network address sa printer. Then, copy. Yan. Saan ako pumunta? So, di ba familiar na tayo sa group policy management? Yan ginagawa yung ating mga GPO, no? So, dun sa ating GPO, nag-create ako ngayon, no? Nag-create ako ng GPO doon sa ating
domain. Ayun yung domain natin, no? Domain controller. No, nakita nyo? abcgrocery.local. So, create a GPO in this domain. Pinangalan ko lang ay ABC printer. Then, okay. So, ayun na yung ating ABC printer. Then, magra-right click lang ako sa kanya. Di ba? Yung ginawa rin natin dun sa folder direction, same lang din, no? Na ginawa natin dito kay sa ating GPO. Pero ang kaibahan sa kanya, meron niyang sarili, hindi siya sa folder direction, kundi doon sa ating printer, no? Deployment. So, right click lang ako sa kanya, edit. Same lang din, user configuration. Then, policies. No? Windows settings. Then, deploy printer. Ayun na siya. No? So, sa deploy printer natin, ipe-paste ko ngayon dito yung ating address ng ating printer. No? Para lahat nung nakakonect doon sa aking network ay bibigyan niya ng privilege na ma-install sa kanya yung ating mga printer. Nasundan? So, comment lang ha kung medyo mabilis. So, paste natin ngayon. So, paste. So, ayun yung address natin, no? abc-srb. Server, yung pangalan ng server natin. Then, yung Epson L360 series natin. Then, i-add natin. So, yun. Na-add na natin siya. Then, okay. Ayun na siya, no? So, ngayon ay mag-deploy na tayo. Babalik tayo doon sa ating print server. No? So, good morning po, Sir Christian. So, balik po tayo doon. No? So, balik tayo doon sa ating print management. Ayan yung ating print management kanina. Then, doon sa ating domain, ayun yung ating ginawang GPO, di ba? Then, doon sa ating GPO, okay lang natin. No? Check natin. Then, okay. Then, ayun na siya, no? Yung GPO name natin. Sa pagbabrowse natin, then lumabas yung ating pinili natin sa ABC printer na ginawa ng GPO. Then, nilagay natin, no? Sineka natin yung the user that the GPO applies to per user. Or the computer that this GPO applies for per machine. So, pwede kasing i-restrict natin, no? So, matatakil natin yan sa ibang mga araw. Yung pag-restrict, kung sino lang yung pwede mag-print. No? Pero sa ngayon, ang gagawin natin, paano lang siya i-deploy na hindi na kayo mag-i-install doon sa ating client. No? So, add lang. So, add natin yung dalawa. So, ayun, no? So, sa connection type natin, per user and per machine muna. Pero, meron kasi mga policy na kung sino lang yung authorized na mag-print, siya lang yung pwede mag-print. So, pwede natin gawin yun doon sa ginawa nating group policy. No? So, after natin ma-add, then apply lang. Then, okay. So, after natin ma-add, so pupunta tayo doon sa ating, maglalagin tayo doon sa ating client, no? So, kung napansin nyo, di ba? May account ako doon sa ating client. So, ginamit ko siya. Nilag ko yung aking account. Then, pumunta ako doon sa device and printers.
Then, automatic, lumitaw na yung ating printer. No? Lumitaw na yung ating printer na L360 ABC, that's SRB.grocery.local. No? So, yun. So, at least, no? Napalitaw natin. So, try natin siyang try natin gawin muna. Ayan. So, computer. So, right-click. Open. So, Sir Christian, ito po, ulitin ko po na. Then, driver. Printer. Driver. Tapos, di ba yung server natin? 64-bit. Win64. Then, setup. 64. So, anday natin. Then, okay lang. Then, okay. So, mag-install muna tayo ng printer, ha? Then, agree. Then, okay. So, patitect natin yung ating printer. So, ayan, no? So, once na-detect na yung ating printer, so, yun, no? So, yun, complete installation. Then, close lang natin. Then, babalik tayo doon sa ating device and printer. Epson L360, right-click, printer properties, sharing. Okay? Share this printer, listen directory, additional driver. So, chinek ko na x86, no? Pero kung alasan check, kung hindi pa na-install yung ating driver para dun sa 32-bit, ay yung gagawin natin, yung kanina, no? So, dahil na-install ko na kanina, so, ay, naka-check na siya. Okay? So, same lang din, no? Ang pipiliin lang natin sa kanya, yung x86, tapos yung doon sa printer, driver, then, printer ulit na x86, tapos yung INF, no? Then, apply lang tayo. Okay? Then, punta na tayo doon sa ating server manager. No? Then, mag-a-add roles tayo. Then, next, print and document services. Then, next. Okay? Then, next. Then, naka-check na yung print server natin. Then, next, install. Okay? So, habang ini-install natin, ayan. So, good morning po kay Ma'am Daniela. Ayan. So, hanggat inaantay natin mag-install. So, ayun, na-install na siya.
So, after nito, anong gagawin natin? Pupunta tayo ng print, no, management. So, start, administrative tools. So, print management. No? Then, saan tayo pumunta kanina? After nyan, so, punta tayo ng printer. Ayun na yung ating Epson. So, magdi-deploy na lang tayo. Deploy with group policy. So, ayun na pala siya. Na-add na rin kanina. No? So, try natin i-remove muna siya. Para makita nyo paano ko ginawa. Ayan. So, kakopy ko lang yung ating address. Then, okay. Then, pupunta ako ng group policy management. So, meron na akong ABC printer na ginawa. So, gagawa ulit ako ng panibago para makita nyo paano siya ginawa. No? So, paglagay na natin na pangalan niya is print. Ayan. So, gumawa ako ng panibago sa ating print. So, right-click, edit, policies, window settings, deploy printer. Then, deploy printer. Okay? Then, yung address, paste natin. Then, add. Nasundan? Then, okay. So, yun na yung ating printer, no? Tapos, close natin siya. Balik tayo doon sa ating print management, no? Then, deploy with group policy. So, automatic na nilagay niya na si ating GPO, no? Kahit di pa natin siya sinesearch. So, yun, no? So, lang tayo. So, ayun na siya, no? Pagka-add, then apply. Then, okay. So, tingnan natin ulit. So, yun na, ano? Then, pupunta ako dun sa ating client. Tingnan natin. So, yun, no? Lumabas na yung ating printer. Okay? So, ayan. So, muli po. Ayan. Ako po si Tutor Lon from SDO Bataan. Abangan nyo ulit po ako sa Friday from 9:40 to 10:20 a.m. So, ang amin pong team, Tutor Pau, Tutor I, and Tutor Bell. Ako po si Tutor Lon. So, good morning po. Maraming pong salamat. So, feedback po. No po. So, thank you. Up next po, si Tutor Pau, no? Ng grade 11 programming. So, thank you po. Mabuhay po.